Accept God's process. Sa bawat sakit, sa bawat kirot, sa bawat karamdaman, mayroong mga kwento ng buhay na nakakapagpatanong talaga eh. Lord, bakit po nangyayari sa amin to? Ano naman kami, ganito naman po. Pero bakit po nangyayari sa amin to? Bakit nangyayari sa amin ito? Sabi po ng supporting verse sa letter A, accepting God's process, nalalaman natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God. Recall natin ang story ni Joseph. Pinagkanulo ng kanyang mga kapatid, mga inggitero at mga silipero na mga kapatid. Kaya kahit kapatid, pinagtangkang patayin. Buti na lang, ibang Diyos maniubra. Ibang proseso ng Diyos. Mapatayin sana, pero nangyari, naibenta na lang. Pwede namang ibenta kung saang bansa, pero doon pa sa bansa na later on, magugutom at magkakaroon ng kakulangan sa pagkain. And the story will be unfolded. Tuloy natin. Si Joseph, pinagbili, pinagtakhang patayin, nakulong ng walang kasalanan. Naalala nyo to? Di ba? Kala niya, makakaano na siya eh. O, ito na yung pagkakataon, pag naalala ko. Hindi pa rin naalala. Hanggang sa dumating na yung tamang oras ng Diyos, naalala na, at dahil doon, ito na yung pinakamaganda. Paulit-ulit na nasaktan, napagbintangan pa, tinukso pa. Kung tayo yon, pwede nating sabihin, lagi na lang si Joseph or ako na lang balagi. Lagi na lang ako ang highlight. Lagi na lang ang pangalan kong nadadawit. Pwedeng ganun eh, no? Wala nang paglagian sa pamilyang ito. Ako na lang lagi ang mali. Sa mga anak, lagi na lang si ate ang tama. Lagi na lang si kuya ang magaling. Pwedeng ganun eh, no? In every pain, in every sakit na naidudulot sa atin ng sitwasyon, lagi na lang yung katrabaho ko ang bida. Lagi na lang si Sir Ganto ang na-highlight. Wala silang alam, ako naman na nagpagod dun. Those small pain, pag hindi tayo naging alerto dyan, mga kapatid, it hinders God's presence in our lives. That's why we should accept this process. Bakit? Maring sinabi ni Joseph, bakit ako? Pero ang ginawa niya, nagpatuloy siya kahit di niya nakikita kung ano ang buong plano ng Diyos. He never questioned the Lord. Bakit ako naitapon sa balon? Bakit ako naibenta ng ganung halaga lang? Bakit mga kapatid ko pa? Bakit sila pa? Sa dami-dami ng pwedeng gumawa ng masama sa akin, bakit sila pa? At grabe ang Joseph, palibasa, aligned siya at inclined sa kalooban ng Diyos hanggang sa siya'y naging gobernador, hanggang sa dahan-dahan ng marireveal. Ang dami pang nangyari. Meron pa siyang kapatid na bunso na ang daming nangyari. Na talaga naman kung titingnan natin, kung tayo yon, hanggang saan kaya talaga tayo mananatili sa pananampalataya na kasama natin ng Diyos sa mga panahong yon. Hanggang sa ma-reveal, sasabihin niya yung, pinapatawad ko na kayo kasi nangyari ang lahat ng yon para mangyari ang plano ng Diyos. At siya po ang nagsalba sa mga kapatid para makakain. Remember the wisdom of Joseph? He saved 1/5 of the storage na pwedeng nilang i-preserve. Dumating ang 7 taon na taggutom. What happened? Siya ngayon ay nakakapag-release ng blessing at ng allocation na food para doon sa mga kapatid niya na dapat sana kung ginantihan niya ng masama, kung pinatulan niya, kung pinalano niya na ganto ginawa niyo sa akin, 17 years old ako, ha? Alala ko, inainggit kayo dahil lang sa magandang robe, ha? Sige, lalo ka na, kuya ko, lalo na ikaw panganay, lalo na ikaw, ganito, ikaw pang ano, patay kayo sa akin, may araw din kayo. Paano kaya kung ganun ang attitude ni Joseph? Ganun ba kayo pag may nakakasakit sa inyo?
Minamarkahan nyo? May araw ka din sa akin? Paano? Ganun po ba kayo? Pag may nakaka-offend sa inyo, tinatalagang inaano nyo, isa na lang, kukurutin na kita. O ganito, 2 beses na lang, huyo ka sa akin, babatiin mo ako, hindi kita papansinin. Huwag po kayo mag-alala, wala pong exempted dyan sa mga ganyang reaction because we are in the flesh. Kaya nga tayo nag-aaral ng Christian journey about faith. Kasi paano pinapreserve, pinapanatili ang pananalig kay God despite of this painful situation. Sabi po, pagkatapos ng maraming taon, naging gobernador ng Egypt, naligtas ang kanyang family. Doon tayo tumingin. Every time we accept God's process in our lives, ang dulo naman lagi nito, bukod sa maturity and learning, ay magandang kwento ng ating Christian life. Amen? Sige po, palakpakan po ninyo si Lord. Once ng Spirito ng Panginoon ay nagsasalita at nagko-confirm sa inyong spirit, just clap the Lord and give Him the glory. Clap to the Lord and give Him the glory. Financial application, paano i-apply sa buhay ito? May mga pagkakataon na hindi natuloy ang promotion. Doon sa mga nagtatrabaho po. Biruin mo, pinagsikapan mo, ginalingan mo, tapos hindi ikaw ang mapopromote. Yung pang minsang hindi naman deserving, siya pa yung mapopromote. This is painful. Next, hindi umuusad ang negosyo. Hanap buhay tayo ng hanap buhay or nagtatayo tayo ng business, pero dumadating ang time, hindi umuusad ang negosyo. And we start feeling the pain and pagke-question, Lord, tinawag mo ba ako magnegosyo? Nalugi ang investment, minsan ka nang alam mag-invest, nadali ka pa ng scam or naloko ka pa. Na-scam pa tayo. Aray ko, di ba? Pain. Ayoko na. Kumbaga, ang nakasira sa'yo, isang aspeto, lahat na, dinamay mo na yon. Lahat yan, scam na yan. Kasi nasaktan ka nga. And it's okay, kasi normal yun sa tao. Diba? Kaya nga, we should understand the process of the pain. Bakit inalaw ni God yan? Baka binibigyan lang tayo na mas maging marunong tayo sa susunod. Baka binibigyan lang tayo na mas maging wag greedy sa pera. Diba? Wag mali ang motibo sa pagnenegosyo. Baka naman gusto ng Panginoon, wag ka muna talaga magnegosyo at may ibang pinagagawa sa iyong Panginoon. Hindi natin alam yan. Ikaw at ang Diyos ang nakakasagot at makakasagot niyan in a daily basis of your journey sa Christian faith mo sa ating Panginoon. Ito pinakamahirap mangyari sa tatay. Accepting God's process na wala ng trabaho. Aray ko. Parang nakaranasan ko yan ha. Naranasan ko ilang buwan na talagang kala mo hindi ka na makakasurvive talaga. At alam ko yung ibang tatay natin, naramdaman at naranasan nyo rin siguro ito, no? Yung ang hirap na hindi ka pwedeng hindi makaramdam ng sakit o pain o pag-aala o lungkot kapag ikaw ang inaasahan ng pamilya mo and you cannot provide. Amen? Tama? That's why mga tatay, aside from prayer, let's accept God's process. Bakit 2 buwan wala? Bakit 4 na buwan walang trabaho? Bakit 1 taon na hindi pa nakakasakay? Bakit 6 na buwan parang wala pang tumatawag? Everything na inaalaw ng Diyos ay may kinalaman para patatagin, palabasin kung anong uri ng pananalig at pananampalatayang meron ka sa Kanya. At once na naunawaan mo ito, once na nag-grasp mo kung anong proseso ang gustong ituro ng Panginoon, we can expect and hope everything will be all right at the end of the day. Amen? Makikita mo, nandito ka pa rin, lumaki na yung mga anak mo, naitaguyod mo na yung dapat, di ba? So, ako'y naniniwala that until the Lord is giving us life, we should keep on putting the faith na meron tayo lagi sa Panginoon talaga. Kasi if we start na sa atin magtiwala, alam naman natin sabi ng Bible yan, sumpain ang nagtitiwala sa tao or sa kapwa niya. Sumpain. Ibig sabihin, never na never ka nga hanga mag-idolize o magtitiwala sa isang tao. Kasi ang tiwala lang at pananampalataya ay dapat binibigay at inilalagak or pinoproseso natin sa Diyos. Minsan, ang delay ay hindi denial.
Minsan, ang hindi ng Diyos, ngayon ay proteksyon ng Diyos para sa mas magandang yes bukas. Amen? So mga kapatid, if you're being rejected, hindi mo na na-promote, hindi mo na maganda ang negosyo, hindi mo na nakakasakay, hindi mo na mataas ang sweldo, hindi mo na ayos ang pamilya, hindi mo na magaan ang pakiramdam. If we are in the darkness side or the painful side of our life, let's remember this. Accept the process of God because no, or ang pag hindi ng Diyos ay paghahanda niya ng magandang yes sa iyo sa darating na bukas. And I am encouraging, kahit sa love life, applicable to. Don't lose hope. If you want na magkaroon pa rin, halimbawa ng love life. Kasi minsan, hinihingi talaga ng tao, ayaw na nila eh. So ibibigay naman ng Diyos yun ayon sa iyong pananampalataya. Pag gusto mo, naniniwala ko, bibigyan ka pa rin ng Panginoon. Kaya doon sa mga hindi nagkakaanak, just like Ate Madel and Kuya Shem Faith, matindi yun, mahirap yun. Almost 10 years, paninindigan na mag-asawa, hindi sila halimbawa mag-aampon, matindi yun. They will believe that one day, mag-aanak po sila. So, let us have that kind of faith na hindi mo man naiintindihan, pangit man ang outcome ngayon, minsan, ikaw na lang talaga nakaka sa sarili mo na parang wala ka na talaga kasama. So, accept God's process. Kasi yung pain na yan, magandang proseso yan ng Diyos sa'yo. Yung mga hindi muna nangyayari sa'yo na gusto mo, ay magandang process ng Lord yan para sa yes na gusto ng Diyos sa'yo. Amen? Amen? At kung ikaw na may tinugon na, ikaw na may nasa magandang side of life, wala ka sa darkness, wala ka sa painful side, be the light and blessing dun sa mga nagdadaan ng kanilang mga pangit na sitwasyon. Because ang angel ni Lord, laging nandyan yan eh. Dumadating yan sa tamang pagkakataon. Pag lubog na down ka na, laging may gagamitin ng Diyos. Lagi siyang may ipadadala, basta nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Basta nananampalataya ka sa Kanya. Laging, hindi mo alam kung paano gagawa ang Diyos, pero magugulat ka, may ginagawa at gagawin ang Diyos kapag nananampalataya tayo sa Kanya. Lalo na kung ang faith mo ay over the pain or mas mataas kaysa doon sa sakit na nararamdaman. At our key statement for letter A, hindi mo kailangang maintindihan ang proseso para magtiwala sa Diyos. Oh, amen? Payag? Mahirap po to. Hindi mo kailangan na maintindihan ang proseso para magtiwala sa Diyos. Naibil, asawa ko lang malakas eh. O, di ba? Mas mataas kasi ang faith niya ni Ate Karen kaysa sa akin eh. Kaya mas marami ako natututunan sa kanya basta sa pang-rebuke patungkol sa pananampalataya. Hindi tayo exempted ang mga leaders and pastors, hindi tayo exempted sa mga allowable event ng buhay natin na inaalaw ng Diyos sa atin.